It's about me and us. It's about family and our health. It's about building dreams in a place that lives like nowhere else. Magandang morning! Good morning, Mrs. Good morning, Mommy. Good morning ka, Ma'am. Welcome po sa ating kusina. Ayan, ang Mom Kusina. Ito po ang magandang umaga, Mommy. Usapang pangkabuhayan because it's a Friday. Kaya po marami pong salamat sa lahat ng nakikinig ngayon. At sa umagang ito, ang pag-uusapan natin ay, repeat performance ang ating pong pickles. Pero syempre, alam mo naman kasi, ang dami-dami lang mga papaya dyan sa mga tabi-tabi ka, ma'am. Kaya samantalahin po natin yan, ha? Labas ka mamaya. During our break, tingnan nyo po kung meron kayong green papaya dyan at lutuin natin ha ng papaya pickles. At yan po ay isang malaking pwedeng source ng ating pong additional income ka, ma'am. At ganoon din sa part 2 ng ating program, pag-usapan natin kung paano ang isang 15-year-old na batang babae ay wow, isang successful na entrepreneur ngayon ka, ma'am. At gusto ko pong i-share yan para maka-inspire sa atin at sa ating mga anak, no? At sa ating mga na tagapakinig, tagapanood at masubukan natin kung ano ang meron sa kanya, kung bakit siya ngayon ay isang matagumpay na batang negosyante. So yun po yung ating kwentuhan natin ngayon dito sa Ma'am. Kaya po manatili pong nakatutok. Sa tabing dagat, dingding ay pawid, bubong ay nipa. Sa paligid may mga halaman at bakod na gawang kawayan. Gayak ng kubo ay kalikasan, ang kabukiran, ang buwan at bituin. Pinapayungan ng punong kahoy at hinihipan ng sariwang hangin. Sa aking kubo'y may paralumang, sa aking puso'y nakalarawan, at sa pagtulog ay mayroong rosas na niyayakap ko't hinahagkan. Ang aking kubo'y dalampasigang, sa along tulad ko'y inaasam-asam. Kubong kailan may di ko'y pagpapalit, sa isang palasyong walang pag-ibig. Ganyan ang kubo, ganyan ang buhay. Minsa'y tatawa ka, minsa'y malulumbay. May pagdiriwang, may kalungkutan, laging nanunukso ang kapalaran. May mga sandaling mistulang langit, ngunit pag-gising pala'y panaginip. Kaya kailangan sa gabi't araw, didiligin ng kubo ng pag-ibig. Sa aking kubo tuwing takip silim, lumang gitara ay aking kapiling. Mga awiting di malilimutan, mga harana at mga kundiman. Ang aking kubong pangkaraniwan, di man kastilyo ngunit paraiso. Kahit na mukhang bahay-bahayan, ang aking kubo'y isang tahanan. Ganyan ang kubo, ganyan ang buhay. Minsa'y tatawa ka, minsa'y malulumbay. May pagdiriwang, may kalungkutan, laging nangungutya ang kapalaran. May mga sandaling akala mo'y langit, ngunit pag-ising pala'y panaginip. Kaya kailangan sa gabi't araw, didiligin ang kubo ng pag-ibig. Sa aking kubo tuwing takip silim, lumang gitara ay aking kapiling. Mga awiting di malilimutan, mga harana at mga kundiman. Ang aking kubong pangkaraniwan, di man kastilyo ngunit paraiso. Kahit na mukhang bahay-bahayan, ang aking kubo'y isang tahanan. Kubong kailan may di ko'y pagpapalit, sa isang palasyo
walang pag-ibig. Welcome back po sa ating program. Magandang umaga, Mami. Ito po ang Usapang Pangkabuhayan dahil ngayon po ay Biyernes. Kaya po, Happy Friday! O ayan, sasabihin ko sana TGIF, no? Oo, para po sa ating mga kaibigan na nagtatrabaho sa gobyerno. Wow! Welcome treat po ang Friday kasi ibig sabihin sa susunod na araw ay pahinga. It's a weekend. Oo. At tuwang-tuwa ang mga bata pag ganyan, ano? Yung mga pumapasok na ngayon. Pero eto ha, sa next week, nako, eto po talaga, back to school ang ating pong mga mag-aaral sa public school. Kaya I'm sure si nanay ay nag-iisip ngayon. Oo, pag naghatid, pag nagbantay sa school, kwento-kwentuhan. Alam mo ba ka, ma'am, na yung kung ilang oras ka magbabantay doon, kasi medyo bata pa yung anak mo, di ba? Kunyari, ay kinder or grade 1 hanggang grade 3, medyo binabantayan pa yan eh. Pero pag grade 4 na, mas independent na, marunong na. So imagine mo kung ilang oras nandun yung anak mo kung papasok siya ng 8 or 7:30 hanggang 11:30, 8, 9, 10, 11, o di 4 hours yun na nandun ka. Paano kung sa hapon pa? Hindi na daw babantayan. Babalikan na lang, susunduin na lang. Okay lang din. Pero ang point po natin dito, marami po tayong oras, especially yung ating pong mga nanay, mga misis na nandyan sa school, no? Na nag-aantay, nagbabantay ng kanilang mga anak. Gamitin natin yung time na yan para po tayo ay maging enterprising. Yan, oo. So, ako po ka ma'am, gusto ko lang pong i-share sa inyo na doon po sa aming pong, kasi nagsusumba ako, di ba? Nakwento ko sa inyo na syempre po kailangan po kasi tayong balanse. Oo, yung ating pong health. Hindi lang mental health, spiritual health, social health, oo, kundi pati yung ating physical health. Hindi lang po yung maingat tayo sa kinakain natin, careful tayo sa, iwas tayo sa mga sobrang matatamis, sobrang maalat, sobrang matataba, kundi kailangan po meron tayong physical activity. So, dahil ang trabaho ko ay karamihan ay office, ayan, nakaupo, tapos nagta-type, nakaharap sa computer. So sabi ko, naku, kailangan kong mag-exercise. So anong kinalaman po niyan sa ating pong kwentuhan ngayon? Kasi ka ma'am, doon po sa aming pong Zumba, di ba nagzo-Zumba, may mga GC. May isa pa kaming GC. Para yun sa lahat ng mga business ka, ma'am. Oo. So, itong community na to, na mga kababaihan, na mga kasama namin na nagzuzumba, kaya pala, nung bago pa lang ako, nagtataka ako, sabi ko, paano sila nagpapa-order? Kasi pagdating ng MWF kasi yun ka, ma'am eh. Pagdating ng ganong oras, kanya-kanya na nadala. May tinapa, merong pabango, merong banana loaf. Nakakatuwa kasi sila mismo ay tinatangkilik yung products. Kahit naman ako, nag-post din ako dun eh kasi may promote ako na business ng kaibigan ko. Tapos sabi ko nga magbebenta rin ako. Tapos ipopost ko dun. Walang problema. So ibig kong sabihin, yung mga ganon, hindi ka sumali doon para kumita lang. Kasi hindi ko nga alam na may ganon pala. Pero, dahil masarap naman at maayos naman yung binibenta mo, di ba, you help each other, you help one another. So, ito ngayon ka, ma'am, kung ikaw ay nakikinig ngayon at nandyan kayo, ayan, madami kayong mga nanay, magkakaibigan, pwede naman kayo na, alam mo yon, mag-isip ng something na pwedeng iluluto. Oo, ng isa, kunyari, ako ng pulburo na, yung isa naman, ako pastillas na ako. Yung isa naman, ako marami kaming papaya, magluluto ako ng pickles. Ito na nga, yun yung ating papaya pickles. Kaya lang, kung wala ka pang idea ka, ma'am, kung paano gawin yan,
Ayan, meron po kaming solusyon dyan. Meron kaming sagot sa iyong problema. Tayo po ngayon ay gagawa ng papaya pickles. Kasama po ang ating pong Product Development Training Coordinator ng Quirino State University, si Professor Isabel Salvador. So, ayan ka ma'am, sana ay ready ka na. Oo, kasi ready na kami at mapapanood nyo na po ang video sa paggawa ng papaya pickles. Good morning mga kamamis! Nandito na naman tayo sa programa ni Mami Rage, ang Magandang Umaga Mami, Pangkabuhayan. So, ngayong umaga, ang isi-share namin sa inyo or ituturo namin sa inyo ay kung paano gumawa ng napakasimpleng atsarang papaya. So, madali lang po gumawa ng atsarang papaya. Yun nga lamang po, kailangan nating kumita. So, ang gagawin po natin ay yung atsarang papaya na nakagarapon at pangbenta. Okay. So, siyempre ang ating raw material ay green papaya. So, 2 piraso po ito na medium size na papaya. Yung hilaw pa po na papaya. And then, ang mga sumusunod ay yung kanyang mga sangkap or ingredients. So, unahin natin itong isang maliit na carrots po. Yan po. Isang pirasong red pepper or pimiento kung tawagin. And then, 1 small size onion, sibuyas po. Ganun din po isang maliit na bawang at isang pirasong maliit din na luya o kaya ginger. Ito po yung mga spices or ingredients ng ating papaya pickles or atsarang papaya. At syempre, hindi siya magiging atsara kung wala po tayong pickle solution. So, ang pickle solution po natin ay binubuo ng 1.5 cups na vinegar. So, kahit anong klaseng vinegar po pwede. So, ito lang po yung gagamitin natin ngayon, yung puting suka or vinegar. And then, syempre, kailangan din natin ng 3/4 cup na brown sugar. So, kung white sugar po yung available sa inyo, pwede po yan. Okay po. And then, syempre, kailangan natin ng pampalasa, yung ating 1 teaspoon or kutsaritang asin at saka kalahating kutsaritang paminta. Equals magiging atsara na po ang mga to. Papayang atsara. So, yung proseso po kung paano tayo gumawa. Okay? Or I mean yung paraan ng paggawa ng papaya pickles, syempre unang-una ay ito na po nga siya na nagadgad na po siya. Grated po. Now, yung pag-grate po ng papaya, depende po sa inyo kung anong size, anong itsura po ng inyong i-grate. So, yung sa akin ay medyo malalaki. Okay po. At syempre, bakit nga ba tayo gumagawa ng atsara? Syempre, ito ay best partner po ng ating mga pang-agahan ng ulam like tocino, longganisa, okay, fried chicken. Best partner po ang atsarang papaya. At syempre, ang ating papaya ay nandyan lang sa tabi-tabi. So, bali, ang binili lang natin ay yung mga spices or ingredients. Okay. So, ang una po natin gagawin for the procedure ay babanlian po natin yung ating grated papaya. So, ibig sabihin ng babanlian, magpakulo po tayo ng tubig at saka natin para blanching. Okay? So, ibuhos natin yung ating mainit na tubig. O, kumulo na po kanina itong tubig natin. Okay? Ayan. Okay. So, i-blanch lang natin or banlian. Kasi alam naman po natin na ang papaya ay may latex po siya. Very rich po siya sa papain. So, kailangan nating banlian. Yan. Para ma-blanch. And at the same time, para ma-disinfect din. Kasi nga hot water po yung ginamit natin.
So, yan, babalian natin maybe for 3 minutes lang. And then, after that ay atin na pong pigain. So, ilagay muna natin siya sa salaan or strainer bago po natin pigain kasi po mainit po siya. Okay, so, set aside natin for 3 minutes. So, habang pong pinipiga siguro natin or habang naghihintay tayo sa blanching ay pwede na nating isalang yung ating pickle solution. So, unahin po natin yung vinegar. Isalang na po natin sa isang stainless po. Okay, stainless na lutuan kasi po nga ay acid po yung iluluto natin. Okay. So, yan po yung asukal, linagdag ko na din at syempre yung ang pampalasa, ang asin at ang yung paminta po. So, okay. So, habang pinipiga po natin, ay hintayin natin na kumulo yung ating pickle solution bago natin ilagay yung mga spices o yung mga ingredients. So, yan po, hintayin po natin kumulo. Habang tayo po ay magpiga na sa ating papaya. Habang hinihintay po natin yung pagkulo ng ating solution. Okay? Dahil po mainit, so unti-unti lang yung ating pagpiga. So, ayan. So, i-transfer po natin sa isang mixing bowl yung ating grated papaya. So, hintayin po natin. Yan, malapit na pong kumulo yung ating pickle solution. Okay. At na-dissolve na po yung kanyang asukal at saka yung asin. Then, pwede na nating idagdag yung ating mga spices, mga gulay. Ayan. One at a time. Okay. So, hintayin po natin na maging glossy po yung mga ingredients. Saka natin idagdag sa papaya. Ayan, malapit na rin pong kumulo. Okay. So, after po nito ay idagdag na natin sa papaya and then ilagay na natin, i-arrange na natin sa garapon yung ating atsarang papaya. So, ayan po. Nakalimutan ko pong ipakita sa inyo. Ito pong garapon na ito ang packaging po natin later. So, ayan, kumukulo na mga mami. At nag-change na rin po yung kanyang, na-improve po yung kulay. Tumingkad po siya because of the acid, yung pong vinegar. Okay? At dahil kumukulo na siya, ay pwede na nating idagdag sa grated papaya. So, patayin ko na po yung apoy. And then, ilagay na natin. Okay. Immediately sa ating grated papaya. So, ganun lang po kadali or kabilis. Okay. And then, halo-halo. Saka natin ilagay sa garapon yung ating pickled papaya. So, yan. Pwede na tayong maglagay sa ating garapon. Okay, so, ito pong garapon natin ay na-sterilize na po siya kanina. So, ayan. So, amoy na po yung asim at tamis ng ating atsarang papaya. Now, dun po sa proportion ng ating sugar at saka vinegar, depende po sa inyo kung anong preferred po ninyong lasa. Pwede pong 1:1,
pwede pong 1:2. Bali po yung ginamit po natin ay 1:2. Ibig sabihin, for every cup po ng vinegar ay 1/2 cup na sugar ang ilalagay natin. Okay. So, bali yung dalawang medium size na papaya ay ito po yung ating output. Okay. So, baka may magtanong kung pwede pong lagyan siya ng raisins. Kasi po may mga iba na nagdadagdag po naghahalo po ng pasas o kaya raisins. So, ito po ay hindi ko dinagyan ng raisins. Kasi kung minsan po, yung raisins ay nagdi-discolor. So, ayan. Okay. So, yung natitirang solution ay dadagdag po natin o ilalagay din po natin. Okay. So, paghatiin natin sa dalawang garapon. Okay. So, yan. Dapat po submerge po. Ibig sabihin, dapat po mapuno siya ng vinegar. Saka natin takpan immediately. Okay? So, ayan mga mami, mga nanay. Tapos na po tayo. So, ganun lang siya kadali. Okay? Ang paggawa ng ating papaya pickles. So, ito na po yung ating finished product. Sa dalawang papaya, so parang isang papaya ay isang garapon. Okay? Na fancy oval. Fancy oval po ang tawag namin sa garapon na to. So, ito na po yung ating pickled papaya or atsarang papaya. So, thank you for watching and listening. See you again next week. Magandang morning! Good morning, Mrs. Good morning, Mommy. Ayan, good morning po uli sa ating lahat. And we would like to welcome ang ating pong ever faithful, nakapartner, kasama natin palagi dito po sa Magandang Umaga, Mami, Usapang Pangkabuhayan. Walang iba kundi ang Product Development Training Coordinator ng Carinus State University, Professor Isabel Salvador. Good morning, Ma'am Bel. Hello po. Bati po kayo sa ating mga tagapakinig at tagapanood. So, isang mainit na pagbati sa ating lahat. Oo, yan. Ma'am, thank you po ha. Alam niyo si Ma'am Bel, kahit na alam mo yun, may nararamdaman. Oo, pero andito pa rin para sa atin, di ba? Thank you po, Ma'am Bel, sa palaging pagpaunlak sa atin sa paggawa po ng mga pangkabuhayan videos. At ito, hindi ko na po patatagalin para po sa ating unang tanong. Yan. Ang ginawa po natin ay papaya pickles. At Ma'am, ang tanong ko po, sa papaya pickles, kasi tayo, di ba, binanlian lang natin ng mainit na tubig. Yung mga iba kasi, Ma'am, ang nakita ko, binababad nila ng almost 2 days yung pong papaya. Tapos sa kanila, ano bang tawag dyan? Ipipiga. Opo, ano po yung pagkakaiba ng ganun? Okay. So, kung sa kanila ay 2 days, syempre yung time of processing, yun naman. Samantala yung sa atin, yung ipinakita natin kanina ay parang saglit lang, di ba? Iba-blanch lang, tapos pipigain. And siguro, isa sa reason kung bakit nila binababad ay para talagang maalis yung latex. At saka siguro para maging smooth yung grated papaya. So yun pala yung main purpose nun. And dun, Ma'am, sa wala kasi ako, Ma'am, nahanap nun na grater na malalaki. Oo, so laging mapino ang nagagawa ko. Hindi siya masyadong maganda. Yung texture, kumbaga, yung sa inyo po, ang ginawa nyo, medyo malalaki. Kung kayo po, ano po yung marerekomenda nyo na dapat na size ng pang pickles po? Actually, di ba sabi ko nga, depende sa preference ng gagawa. Pero para sa akin, sa experience po namin ay kung medyo malalaki po yung pagka-grate ng ating papaya ay magiging crunchy po siya.
crunchy or crispy na atsara over Ganun pala sa yung pino. so yun pala yung pagkakaiba po nun. Oo, kasi ma'am, ako nga, ang niluto ko, ang nagawa ko nito, yung mga medyo maniliit masyado, medyo sobrang smooth, parang hindi na siya lasang atsara pa rin, masarap pa rin, sabi ng aking family. Mm. Oo, pero yung hinahanap ko na medyo crunch, na medyo magulay pa, wala. So yun pala yun. Okay, thank you very much, Ma'am Bell. At eto ma'am, next tanong ko po, doon po sa ating suka, kasi puro po yung nilagay niyo ma'am, 'di ba? Purong suka siya at saka asukal. Yung iba po Yes po. ay nilalagyan po ng konting tubig para daw medyo mabawasan yung sobrang asim. Ano po yung masasabi niyo po about that? Okay lang siguro basta huwag namang yung ratio niya ay 1:1. Ibig sabihin, kung 1 cup yung vinegar mo, 1 cup din yung tubig niya. So, huwag pong masyadong dagdagan ng tubig kasi po magiging lumpy po yung ating output. Okay, hindi na siya ganun ka-crunchy pagka marami pong halong tubig. Ay, so okay, ganun pala yun ka ma'am. Oo nga naman, magiging parang masyado na siyang ma-moisture, hindi maganda. Okay, sige. Thank you very much, Ma'am Bell. And eto, Ma'am, last. Kasi po doon sa ginawa po natin, ay pinaghalo-halo, tapos bago nilagay doon sa ating garapon. Ano po yung masasabi niyo, Ma'am, doon sa process na yung papaya mixture, kasama ng mga gulay natin, ay hinalo na, tapos inilagay na muna sa garapon bago nilagay po yung parang yung vinegar mixture natin. Okay lang din po ba yung ganon? Okay. So yung mga ang ibig sabihin ni Mami Ridge, yung mga gulay na hinalo natin, yun ba yun? And the onion and et cetera. So, 'di ba pa yung ginawa po natin ay habang kumukulo yung ating pickle solution, 'di po ba nilagay ko yung mga gulay. So, ang purpose ko naman po doon kung bakit nilagay ko siya sa solution ay para maging tawag dito, yung makintab siya, at syempre para at least ma-blanch din siya konti. Kasi yung mainit yung ating solution. Yeah. Okay. Sige. Thank you po, Ma'am Bell. And, last na to, Ma'am. Last question. Dun po sa ating, para lang ma-reiterate, no, ilalagay po natin yung ating vinegar mixture, yung ating sabaw, kumbaga, sa ating pong papaya habang mainit pa siya. Tama yun po, Ma'am Bell, di ba? Habang Yes mainit. po. Hindi natin naantayin na lumamig bago tatakpan. Okay, tama po. Ano po yung pinaka-reason po niyan? Although nasabi mo na ito, Ma'am, dati, pero nakalimutan ko, na medyo naaalala ko. Okay, for the Okay. information po ng ating po mga tagapanood, paano nga po uli, Ma'am, ano ang purpose niyan? Okay. So, yes, tama nga, Mami Rage, na marami pong mga gumagawa ng preserve na prutas, gulay na natatakot sila na buhusan ng mainit na solution or kaya mainit na syrup yung nakagarapon na produkto. So, huwag po kayong mag-alala, hindi po mababasag yung ating garapon sa mainit na syrup o kaya solution as long as wala pong makitang breakage yung garapon. Wala pong makitang So, ang main purpose po kung bakit natin ibubuhos agad-agad na mainit pa ay syempre para kumbaga kahit na sterilize na yung ating jar, yung ating bote. So, kailangan pa rin na ma-further, okay, na mabuhusan ng mainit na temperature para at least yung mga microorganism ay talagang mamatay or mawala. Okay? Ayan, sige So, yun po yung klaro. main reason. Okay, thank you, Ma'am Bell. And eto, Ma'am, 'di ba, pagka siya ay naisil na natin, ano po ito? Ipapakuluan pa rin or kahit hindi na po? Yung ating bote na merong pickled Pardon, Ma'am papaya. Rage? 'Di ba po, nailagay na natin siya, na-close na natin, nalagyan na ng takip. Ano nga po yung tawag doon, yung pinapakuluan uli yung garapon na meron ng para mas ma-preserve Ah, pa siya, mas mapatagal yung shelf Okay. life?
So, pasteurization, Mami Rids. Ipapasteurize o kaya ipaprocess. Okay. So, okay lang din naman po na i-pasteurize kung pang matagalan or pwedeng hindi na po. Kung hindi na po natin ipapasteurize, gaano po ito katagal? So, siguro pag hindi, since ang ginamit natin ay pickle solution, acid, so nakakatulong siya to lengthen the shelf life. Pero mas okay po kung i-pasteurize po natin para tumagal kahit 1 taon, ganyan, 6 na buwan. Pero pagka ayaw nyo na pong i-pasteurize or i-process yung nakagarapon, okay lang din, pero magtatagal din siya siguro 1 month. Kasi ang kalaban natin dito ay may asukal eh. Kung may asukal po kasi, ang tendency ay kalaban natin ay amag o kaya molds. So, kailangan nating tama. i-pasteurize. Okay. O, sige. O, ayan ka, ma'am, ha? At least nalaman natin first hand yung mga ilang mga katanungan patungkol sa ating pong paggawa ng pickled papaya. O, sana matry mo na ka, ma'am. Sabi ko nga, lumingon-lingon ka, lumabas ka muna, tingnan mo. Baka mayroon ng bunga yung iyong papaya or yung kapitbahay. Hindi, mabuting bili na lang, di ba? Yun naman ang the best. Mura lang naman, yung mga ganun. Ngayon, okay. So, dyan po nagtatapos yung ating kwentuhan ngayon. Kwentuhan natin kay Ma'am Belle. Meron pa po ba kayong pahabol na mensahe sa ating pong mga kamam? Okay, so halimbawa po ayaw nyong i-pasteurize or i-process yung nakagarapon na pickled or nasa container na pickled papaya ninyo. So, siguro kung meron po kayong refrigerator, i-maintain lang po natin dun sa ref yung ating produkto para ma-maintain din yung kanyang crispiness or yung kanyang crunchiness. Ganun po sa mga pickled products. Hindi yung nandyan lang sa room temperature. Okay, sige. Once again, thank you very much, Ma'am Belle. Ingat po kayo and God bless. Stay healthy, Ma'am Belle. Nagsasahing papawid mula sa Santiago City, Isabela. Tampok ang iba't ibang wika at kultura. Nagpapahayag ng mensahe ng pag-asa mula sa Panginoong Hesukristo. Ito ang 1143 TZMR, Your Missions Radio. Ang estasyong ito ay matatag na katuwang ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nagdiriwang ng 50 taon ng matatag at tapat na pamamahayag. Yay! Wonderful na kwentuhan. Kasama po si Ma'am Belle Salvador or si Professor Isabel Salvador, ang Product Development Training Coordinator ng Quirino State University. Nakakatuwa po dahil imagine, pang ilan na to na-produce natin, na-produce ng ating pong mga kaibigan, ng ating pong kapartner dito sa MAM, Usapang Pangkabuhayan, ang Quirino State University. Actually, yung pong mga ibang mga campuses nila ay nagpo-produce na rin, di ba, ng mga videos na pangkabuhayan. Oo, at tinatawag pa nga natin ito na technology. Yan. So, applied science, di ba? At malaking bagay po na pagkakakitaan. So again, ang encouragement po namin sa iyo ka, ma'am, kung nandyan ka ngayon, nagbabantay sa iyong anak, maganda na mag-usap-usap kayong mga mag-friends, di ba? Oo, tapos, halika, magtinda tayo. O, ganun. Kahit hindi yung sa inyo kahit naman online, sobrang laking bagay ka, ma'am. Kasi kung kunyari, eto, sabi mo, nagtitipid kami ka, ma'am, kaya nagbabaon kami. Paminsan-minsan siguro magbibenta kami. Oo, ganyan. Bibili kami. Pero most of the time, di ba, mas malaking tipid pag may ulam ka, pag may baon ka. Okay. So, bibigyan natin yan ng solusyon. Paano ka ngayong kikita na nandyan pa rin sa school? Or nandyan ka sa office? Papaano? Okay. Most of the time, di ba, pre-press tayo may cellphone. Yun. Sa totoo lang, kahit sa bahay, di ba, puro cellphone, puro social media. So, malaking bagay, malaking parte ng ating oras, ng panahon na ginugugol natin sa isang buong araw, yung cellphone, di ba? Aminin.
Ako din ka, ma'am, actually. Kung hindi lang ako yung, alam mo yun, yung aking pong trabaho ay kailangan nakatutok lagi sa laptop, makipag-usap, makipag-communicate, ganon. Pero pagdating sa bahay, nako, kailangan ko pa rin naka-on yung cellphone, yung messenger, kasi karamihan, nandun yung usapan, nandun yung kwentuhan, at nandun yung balita, yun. Pero ito ka, ma'am, pagkakitaan natin, sa dinami-dami ng sinabi ko, ang gusto ko lang pong matandaan natin, yung oras na ginugugol natin para sa pagbabrowse. 'Di ba? O ngayon, TikTok, ayan, panood ka, panood. Kahit na sabihin mo mga 30 seconds, 30 seconds, 1 minute, yung mga ganun, matagal na nga masyado yung 1 minute or 3 minutes. Kung wala kang TikTok, wala kang Instagram, ang Facebook meron na ring Reels. 'Di ba? Na puro mga videos. At sa totoo lang ka, ma'am, yung kakaswipe, makikita mo, nakadalawang oras ka na. 3 oras na. Umalis yung mga bata, nakapaglinis ka, nakapagluto ka, tapos magsa-cellphone ka na. Mamaya, bakit andito na yung anak ko? Tumatawag na sa'yo or magbe-bless na or nandyan na yung asawa mo. So, ibig sabihin, ganyan po mag-ubos ng oras ang entertainment, ang social media. Okay, so wala naman pong masama doon. Ang sinasabi lang po natin, baka naman pwede nating gamitin at least kahit kalahati lang ng oras na yun na ginagamit natin sa social media, 'di ba? In promoting our products. Kasi po ganito, ang i-share ko ngayon sa inyo ay isang batang-bata, imagine. Ako nga na-inspire ako sa kanya eh. Sabi ko, ano kaya ang ginawa niya? So, pinanood ko yung video niya, inaral ko, at ito po ay, ang pangalan niya actually ay si Cleo. Cleo Loque. Yan, taga Rizal. Batang-bata, 15 years old. At alam mo ka, ma'am, nakakatuwa dito kasi, ito nabanggit ko na to, ulitin ko na naman. Sa mga na-interview natin na mga negosyante, di ba, ang lagi nilang sinasabi ay, ang nag-inspire sa kanila ay yung magulang nila, bata pa lang sila, sinimulan na sila na i-introduce sa pagnenegosyo. So, ang laking tulong na ang magulang ay involved sa pagtuturo at pagmamodel, di ba? Kahit pala sa pagnenegosyo. So, ito pong si Cleo Loque. Nabasa ko po ito sa Philippine Star, sa PhilStar Profiles. Naghahanap ako kasi ng mga ganito na mga inspiring, lalo na mga bata. Kasi maganda po na pares kasi tayo merong matututunan eh, di ba? Seasoned entrepreneur, batang entrepreneur, magagaling. Tapos ako ka, ma'am, gusto ko kasi talagang subukan itong business venture na to. Pero kailangan kong upuan, kailangan kong aralin. Para naman, hindi lang ako puro theory na sinasabi to sa inyo, di ba? Okay. Ang dami ko na sinabi. So, babalik po ulit tayo dito kay Cleo. Si Cleo po, noong 2019, ay nagsimula siya na magnegosyo. 15 years old lang siya. So, grade 11. Tapos, yung pamilya niya, yung mama niya, lalo na, ay negosyante din. At sabi niya, uutang siya sa parents niya ng 20,000 para masimulan yung negosyo niya. Ang galing, di ba? Yung iba siguro parang magulang, tapos anak, pinapautang yung anak niya, yung ganun. Pero alam mo naman kasi sa negosyo, di ba? So, umutang siya, pinautang siya ng magulang niya, mas mabuti na yun kaysa sa iba uutang, di ba? Tapos magkakaproblema later. So, binigyan siya ng magulang niya ng 20,000 na starting capital. Hindi ko pa nasabi kung ano yung negosyo niya, no? Ito pong si Cleo, ang negosyo po niya ay mga tote bags. Alam mo kung ano yung parang katsa na bag? Ako tuwang-tuwa ako sa mga ganyan. Gustong-gusto ko yan. At ngayon po, kung bakit siya pa ang napili ko, dahil tayo ngayon ay nagsa-celebrate nung tinatawag natin na Made in the Philippines Product Week. So ito po ay Certified Pinoy, Batang Pinoy, as in yung idea, yung design sa kanya. At ito ka, ma'am, ha, imagine kumikita siya ng 6 digit every month.
So, hindi ko alam kung ano yung 6 digit na yan. 100,000, 200,000. Hindi ko alam kung paano. Basta, ang naging sekreto dyan dahil isasabihin ko mamaya kung ano yung mga sekreto niya. Oo. Kinukwento ko lang muna ngayon kung paano siya nagsimula. So, ibig sabihin, nagsimula siya noong 2019. Nagtahi ng mga bags, okay? Initially, ang ginawa niya ay 150 pieces. Mga t-shirts, mga tote bags. Ang mga design niya ay yung tinatawag natin ng mga value-based. O pag sinabi nating values, like for example, kaya mo yan, libreng mangarap, you can do it, mga ganoon. Ang ganda ng mga design ka, ma'am, ng mga message nung bag at saka nung mga t-shirts na gawa nito ni Cleo. Kaya lang, eto ka, ma'am, ano mo ba na isang buong taon na walang nangyari doon sa kanyang stocks, doon sa kanyang inutang sa magulang niya na pinagawa. Oo. Wala. 1 year daw na ganun lang. Pero, eto ang nangyari. Nagbenta pa rin naman siya. Kaya lang, sa isang buong taon, 50 pieces lang ang nabenta niya. O di ba parang kung medyo bata ka at nagsisimula ka pa lang sa negosyo, parang nakaka-discourage, parang ano ba naman to, ayoko na, yung ganyan. Pero hindi siya give up. Alam mo kung ma'am, kahit ganun, pumasok kasi yung pandemic eh. So dahil nagkaroon ng pandemic, nung pandemic po, ang isang naging mabuting epekto nun, 'di ba, ay yung pag-boom ng mga online business, lalo na ng mga food delivery business. So kasama to si Cleo na ginamit yung opportunity na yon na i-promote yung kanyang negosyo online. Kasi ma'am, o 'di ba, online na yung mga bata, walang ipapasok sa school. So nagkaroon siya ng more time. Pero she used it wisely. Yun ang maganda doon. Paano niya ginamit? So, ang nakita niya, nagkaroon siya ng time to focus on the business. Tapos, gumawa siya ng mga content. O, ano ibig sabihin ng content? Ito yung mga posts niya sa Facebook. So, ito po ha. Ang nangyari dito, di ba, entrepreneur din yung nanay niya, negosyante din. Ang itinuro sa kanya ng nanay niya at ang iminodel sa kanya ay benta. Siyempre, importante yun. Benta, tapos word of mouth. Dahil maganda ang negosyo, sasabihin sa iba. So, automatic, benta, bibili yun, babalik sa'yo. At yung tinatawag natin na printed advertisement. Yung parang flyers, tapos papamigay. Ganon. Kaya lang nga, dahil lockdown, paano yan gagawin? So, paano ko ito? Sabi ni Cleo. Pre-nomote niya ngayon yung kanilang, yung parang milk tea business, may boba, ganyan, mga sago. Hala, magaling gumawa ng post itong batang ito. So, lumaki yung sales nila. At dahil doon, in-apply niya doon sa kanyang tote bag and t-shirt business. Ang galing. Ang galing-galing ka, ma'am. Sa totoo lang. Ito. And, nag-focus nga siya doon sa tinatawag natin na social media marketing. Alam mo ka, ma'am, yung SMM, social media management yata yun. Pero basically, ang ginagawa niya ay minamarket at minamanage yung social account or social media ng isang tao or ng isang negosyo para ang purpose ay kumita. Mag-promote at kumita at maka-generate ng sales. Ganon. So, nakakatuwa dahil kahit bata siya, naging successful. Oo. At ano pa yung mga pagkukwentuhan natin? Mamaya ka, ma'am, pagpapatuloy natin yan. Break lang muna tayo ng konti at pagpapatuloy natin sa aking pagbabalik ang success story at journey nito yung batang ito ha. Young entrepreneur na nagsimula sa 20,000 pesos na inutang sa kanyang magulang at ngayon na inabayaran na niya. Diba nakakatawa na ang pangalan ay si Cleo Luquinang Rizal. So manatiling nakatutok at pagpatuloy natin yung ating kwentuhan mamaya po dito sa Mom. Ay, pare! Nakapag-enroll ka na ba? Hindi pa. Parang tinatamad kasi ako mag-aral ngayong semestre. Gusto mo pare, gimmick tayo?
Sagot ko, may pera kasi ako. Yung pan-tuition ko, Ano? Gagamitin mo lang sa walang kwenta ang perang pinaghihirapan ng magulang mo? okay lang yan. Di naman malalaman eh. Kunwari kasi, pasok pa rin ako. Word of advice lang pare, huwag ka sana magagalit ha. Kapag tinuloy mong binabalak mo, kahit hindi man malaman ng iyong mga magulang, ikaw pa rin ang maapektuhan. Dahil kinabukasan mo ang nakasalalay dito. Buti ka nga eh, may mga magulang pa. Ako, sariling kayod, para lang makapag-aral. Kasi pare, kung gagawin mo yan, na magsinungaling sa magulang, parang niloko mo na rin sarili mo. Bilib ako sa'yo, pare. At thank you sa iyong advice, ha. Huwag sayangin ang pagkakataong makapag-aral. Sa darating na pasukan ay maging isang responsableng estudyante. Isang paalalang hatid ng 1143 DZMR. Welcome back po sa Magandang Umaga, Mami. Ako pa rin si Mami Rachel De La Rosa at ang ating pong estasyon ay 1143 DZMR Missions Radio. Biyernes ngayon, kaya usapang panggabuhayan. Kanina natapos ang ating pagluluto ng ating pong pickled papaya. Tapos ngayon po pinag-uusapan natin continuation ng story ni Cleo Loki na isang 15-year-old lang na batang entrepreneur. Grade 11 nung nagsimula ng kanyang negosyo na tote bag at saka t-shirts. Oo. So, kagaya nga po ng sabi ko kanina, nagsimula siya sa 1 year na walang nabenta. Natulog yung kanyang stocks. Oo. Kasi busy siyang mag-aral. So, hindi niya maharap. And, nabenta lang sa 1 year ay 50. Diba? So sabi ko nga, ay, nakaka-discourage naman pag ganun. Pero ito, nako, hindi give up. At kagaya nung kanyang nanay na I believe siya ang nag-model, yung kanyang nanay at saka yung kanyang magulang, ay nakita nila na magpursige, mag-persevere. At yun yung ginawa nito ni Cleo. Kaya lang, medyo opposite yung kanilang approach. Yan. Parehas pa rin sila na mag-market, mag-generate ng benta. Iba lang yung approach. Si nanay ay medyo traditional na mamimigay ng flyers, tapos direct na benta. Etong si Cleo, nag-focus siya sa social media marketing. Puro delivery. Puro pa-deliver at buong bansa ka, ma'am. Buong bansa. So, ibig sabihin, ginamit niya yung power ng social media ng TikTok at saka ng Instagram, ng Facebook para i-promote ang kanyang negosyo. At napakaganda ka, ma'am, ng pagkakagawa nila. Sa totoo lang. So, ang pangalan po ng kanyang business ay Hiraya Filipina. So, yung pong mga post niya, yung kanyang mga design ay mga encouraging messages. Oo, empowering women, mga ganun. Use your voice to speak up. Pero hindi ito yung parang, alam mo yun, yung parang palaaway, para insist ng rights. Hindi ganun. Motivational. Like for example, patuloy na mangarap, magpatuloy. Wait lang, hanapin ko ka, ma'am. Nandito yun eh. Nakita ko yung mga pangalan ng mga ginagawa niya mga bags eh. Hindi lang Tagalog meron din mga English. Oo. At nakakatawa kasi women na women. Oo. Like for example, sabi niya, you are capable. Oo, di ba? Yung mga ganon. At ano pa to? Winners are amazing. O mga ganon, you are a winner. Basta nakakatawa na nakakamotivate. So sabi niya nga, yun talaga yung kanyang purpose na gumawa ng ganong klase ng mga motivational na mga values. So, hindi ba siya nagkakamali? yun. Ang maganda naman sa batang ito ay humble. Sabi niya, wini-welcome niya daw yung mga ganong pagkakamali kasi dun siya matututo. So, very good. Marunong makinig ng feedback at marunong mag-bounce back. Yan. Although, ito lang, dahil ang weakness niya ay ang pagde-design, ang pagde-desenyo. So, ang pinakauna niyang hinar ay graphics designer. May idea siya, sinasabi niya, ganito ang ilalagay, ganito ang idodrawing, ganito yung font. Oo. So, may isa na nagdodrawing nung una. Oo, kasi ngayon, malaki na tong kumpanya niya eh. At, alam mo ka, ma'am, fast forward ngayon,
eto, ang sabi niya, ginamit niya ang social media para sa isang advocacy. Yun yung number 1 niya. Ibig sabihin, empowering women. Pangalawa, para sa marketing. So, kung nasaan yung mga followers, kung nasaan ang mga tao, TikTok, Instagram, Reels, Facebook, doon siya. And ano pa, ginamit niya yung social media to create a community. Oo, alam mo yung belong ka, ganun. So, loyal siya dun sa community na yun, sa mga bumibili sa kanya, at sila din ay loyal din sa kanya. So, nakakatuwa kasi alam mo naman tayo, lalo na mga babae, gusto natin yung mga friends, di ba? So, talagang pumatok. Oo, at saka, I think, alam mo, pinapanood ko lang yung video niya ka, ma'am. Makikita mo kasi na masayahing bata, positibo, nakakatuwa. Oo, kahit yung mata pa lang niya ay friendly, mapapabili ka na agad. At sa ngayon ay ang sales nila ka, ma'am, 5,000 to 6,000 products monthly nationwide. Yan. Ang kanyang buong pamilya ay nakasuporta. Actually, yung kanyang lolo, ilang taon na yung lolo niya? 71-year-old na lolo. Pero grabe yung support sa kanya. All out. Yung lolo niya na yun ang nananahi ng label or ng logo ng kanyang tote bag at saka ng mga t-shirts. So nakakatawa, di ba? Kasi alam mo ka ngayon, nagpapatuloy siya sa kanyang pag-aaral. Siya ang nagpapaaral sa sarili niya. Siya ang nagbabayad ng tuition fee at nakakatulong na sa bahay, nakakatulong sa pamilya. O di ba blessing? Nakakatuwa. Marami pa sana akong gustong sabihin about her, pero yan lang muna sa ngayon yung ating pong oras, no? At sa susunod ay maghanap pa ako ng information about dito kay Cleo ng Haraya Filipina or Hiraya Filipina. So sabi niya, kasi nga ginamit nila, 'di ba? Ang sikreto ng negosyo nila, ng success ay yung social media. At ano daw ang natutunan niya? Eto, kung nasa ng mga tao, doon ka at kailangan may tough heart ka, sabi niya. Ibig sabihin, wag pa bebe, wag iyakin. Kasi pag ikaw ay exposed sa social media, post ka ng post at kita ng ibang tao, malaki yung iyong audience, malaki yung iyong reach, kumbaga. Ibig sabihin ng reach yung naaabot, hindi yan lahat positibo. Marami ring negative ka, ma'am. Yun. At, hindi lang yan. Grabe sa pangbabash din. Oo. So, kung may positive, may negative, at may pangbabash, merong compliments, kaya sabi niya, huwag kang magpadala sa sinasabi ng iba. Kailangan kang maging tough. Yun. So, nakakatawa, di ba? At yun nga, kung bakit relate na relate ito, kasi inaalam niya kung ano yung problema ng mga kabataan, ng mga kababaihan, tapos yun yung nilalagay niya sa mga t-shirts at saka sa mga tote bag. O, di ba ang galing? Nakakatuwa ka, ma'am. Ako personally, bago ko to i-share sa inyo, binabasa ko pa lang siya, inspired na ako, tuwang-tuwa na ako. Di ba? Ang saya, no? Oo, so God bless itong si Cleo. Sana marami pang ganyan. Ikaw ka, ma'am, yung anak mo. Ako nga, ina-encourage ko din yung anak ko. Oo, maganda talaga na magnegosyo. Kahit ako yung sarili ko, I pray for more time. Hindi pala for more time. I pray for strength and for wisdom para makasimula rin ako ng business ko on my own. Para itong mga sinishare natin dito ay magawa ko. Diba? So, God willing. Yan po yung naging kwentuhan natin ngayon, Kama. Maraming salamat po sa pakikinig. Sana po ay meron po tayong natutunan. At most importantly, mai-apply natin, di ba? Kasi sayang naman, pasok dito, tapos sa kabila to, wala ding effect. So, maganda po kung subukan natin. Yun yung importante doon. Oo. So, sa akin pong pagbabalik, pag-usapan natin yung ating pong verse mamaya po dito sa Mom. Minsan madarama mong kaibigan
problema. Minsan mahihirapan ka at masasabing di ko na kaya. Tumingin ka lang sa langit, baka sakaling may masumpungan, o di kaya ako'y tuwahagin. Malalaman mong kahit kailan hawak kamay, di kita iwan sa paglakbay. Dito sa mundo walang katiyakan, hawak kamay, di kita bibitawan sa paglalakbay. Sa mundo ng kawalan, minsan madarama mo ang mundo'y gumuguho sa ilalim ng iyong mga paa, at ang agos ng problema ay tinatangay ka. Tumingin ka lang sa langit, baka sakaling may masumpungan, o di kaya ako'y tuwahagin. Malalaman mong kahit kailan hawak kamay, di kita iwan sa paglakbay. Dito sa mundo walang katiyakan, hawak kamay, di kita bibitawan sa paglalakbay. Sa mundo ng kawalan, huwag mong sabihin nag-isa ka. Lagi isipin may makakasama. Narito ako, narito ako. Hawak kamay, di kita iwan sa paglakbay. Dito sa mundo walang katiyakan, hawak kamay, di kita bibitawan sa paglalakbay. Sa mundo ng kawalan, sa mundo ng kawalan, hawak kamay, hawak kamay, hawak kamay. Sa mundo ng kawalan. Pagbulay-bulay sa umagang kay sigla, ihahanda ko ang sarili ko sa pagbabasa ng Biblia. Para po sa ating verse sa araw na to, napakaganda po. Oo, galing sa 1 Timothy chapter 4 verses 12 hanggang verse 13. Sabi dito, "Let no one look down on your youthfulness, but rather in speech, conduct, love, faith, and purity, show yourself an example of those who believe." So, nakakatuwa po ito, no, ng reminder para sa ating mga kabataan. Yan, oo. Kasi nga, alam mo ka, minsan, ang tendency pag bata pa, ay, marami ka pang kakaining bigas, yung ganon. Yung ba parang feeling natin wala tayong matututunan sa ating pong young generation. And I believe, no, na ito po, itong verse na to, na sinasabi na wag hayaan na i-look down, oo, ang mga kabataan. Or kung ikaw na nakikinig ngayon na isang kabataan, don't let anybody look down on you dahil bata ka pa. Pero hindi naman ibig sabihin na magmayabang ka na, uy, bata pa ako, pero wag mo akong, bata lang ako, pero wag mo akong tratuhin ng ganyan kasi may karapatan din ako. Hindi naman po ganun. Ang sinasabi natin dito,
Patunayan mo na kahit bata ka pa, ay marami kang talento at skills na binigay si God sa'yo at gamitin mo yun. 'Di ba? Kasi pag ang isang bagay, ang isang skill, ang isang talent, lagi nating ginagamit, lalo na for the Lord, lalo yang ibe-bless. Totoo, 'di ba? And so you preserve yourself. Kung ikaw ay isang kabataan ngayon na nakikinig, you preserve yourself and gamitin mo yung talent at skills mo na meron ka for the Lord. And eto nga, 'di ba? Ipakita mo yung maayos na pag-uugali, pagmamahal, purity, and hindi ko pa nakikita actually ka ma'am, o hindi ko pa na meet ever yung sinabi natin na example kanina ng kabataan, pero makikita mo na masayahing bata at maayos yung kanyang paniniwala, 'di ba? Oo. So ang prayer po natin ngayon ka ma'am, ang prayer ko para sa lahat ng mga nakikinig, o tayong mga nanay, mga magulang ay turuan natin, tiyagaan natin yung ating pong mga anak. Oo, na mahalin, pahalagahan ang talent at skills na meron sila, ma-develop lalo at maging productive na member of the society to honor God sa mga gagawin nila. At yung mga kabataan na nakikinig ngayon, di ba? Believe that God has a plan for you. At yung talent or skill na meron ka, you use it for the Lord. 'Di ba? Or kung hindi mo alam kung paano, ask a friend, ask your parents. Magtanong ka sa mas nakatatanda sa iyo na alam mong may malasakit sa iyo kung ano yung pwede para sa iyo na gawin mo. Oo. Kasi laging meron. Laging meron. Yun yung promise ni God para sa bawat isa sa atin. So, dyan po yung nagtatapos yung ating program. Thank you po for listening. God bless. Thank you for watching. Muli po, see you next week. Ako pa rin si Mami Rachel De La Rosa dito po sa ating Magandang Umaga Mami program. Hope to see you again next week. Nagsasabing, kailangan kompletuhin ko. Nakalimutan ko ka, ma'am. Muli, ako po si Mami Rachel De La Rosa, nagsasabing anumang hamon ng buhay, kakayanin natin dahil tayo ay nanay at ang Diyos sa tuwina ang ating gabay. Bye! Take care! Have a great weekend! Ay